Jackfruit on coconut cream. Josan Lehomang Ohay Okiyama. Kumusta na po kayo mga kachiripi? Ang ibig po sabihin yan ay good morning. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay okay lang. At sana kayo rin mga kachiripi kay okay lang po dyan. At dito na po tayo. Bago mag-play date ay yung nagluto muna. At may nagbigay sa atin ng langka. Nilaganan niya po yung langka, kaya kailangan nating lutuin na. Kaya samahan mo po ako kung paano. Namiss ko rin po yung ginataan ng langka ng aking mother. Yan, dahil sa probinsya nga po kami ay lagi pong ginataan o bulang lang ang aming niluluto sa mga gulay-gulay sa paligid. Kaya namiss natin at buti na lang nagbigay si Maylene. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! Tara, let's! At yan nga po mga ka-chair, nag-init lang po natin ang kawali, naglagay tayo ng sibuyas, bawang, sili, at saka garlic. Then in-add din po natin yung ating alamang, mga 2 tablespoon ng alamang. Salamat din sa nagbigay. At siyempre, yung ating nilagang langka, medyo dinudurog natin dahil malalaki pala po ang hiwa ng ating si Maylene. At yan, nag-add po tayo ng tubig, hot water, para po magkaroon pa ng kunting sabaw siya. Yan, at atin pong hinalo-halo lang at dinudurog natin yung langka. Luto naman na po siya, kaya lang malalaki po ang hiwa. Ayan, at tapos nilagyan natin ng paminta. Hindi po muna natin lalagyan ng asin kasi baka po maalat na ang alamang. So pakukuluin lang po natin yan sa mahinang apoy. Mahina lang po dahil konti lang po ang ating tubig. At yan, kapag kumulo na po siya at alam natin mga siguro 5 to 7 minutes or 10 minutes. Buksan na po natin at haluin at tingnan po natin kung baka wala ng sabaw. Yan mga ka-cheers. At siyempre, halu-haluin po lang natin lagi para hindi po masunog ang ilalim. At nilagay na po natin yung coconut na nasa pack dahil yan po ang ating coconut lang ngayon. Kaya nilagyan din natin ng tubig kasi kukunti po yung ating coconut. Bali, isa lang po yan. So yan, hinalo-halo lang po natin. At syempre, atin pong tatakpan ulit pag na kumukulo na po siya. Yan. Lagyan din po natin ng konting sugar para po mag-balance ang lasa niya. Ang iba po ang nilalagay ay chicken powder o chicken mix. Pero po tayo ay sugar po ang pambalance natin sa lahat. Healthy living. Yun nga po palang nilagay natin ay vegetable cubes. Siyempre haluin lang po natin hanggang ma-dissolve po yung vegetable cubes, pampadagdag lasa po. Dahil wala po tayong green leafy vegetable, kaya yun na lang po vegetable cubes ang ilalagay natin para kahit papano ay meron din pong vegetables siya na lasa. So haluin lang po natin at kapag kumulo na ay atin na pong tatakpan siya. Pakukuluin po uli natin para po kumapit po yung kanyang coconut sa yung gata sa gulay. So halu-haluin lang po natin. Yan. O sa mga hanggang ngayon ay nanonood po sa aking vlog na ito, ay samahan niyo pong muli ako. At yan, inilagay na po natin ang ating dried pusit at galing po yan kay Madam Wong at binigyan niya po tayo, kaya tapos nagkasabay-sabay na nagbigay ng langka si Maylene, kaya salamat. At yan, tinakpan lang po natin, and then pagka po ay
atin pong titingnan, baka po masunog kasi kukunti po yung ating gata. Ganun. Yan. Kung kukunti lang po at pwede po nyong dagdagan at ng hot water o kaya po ay 2 cartons ng gata. Supposed to be meron po yan yung can, sad to say wala na po pala akong stock, kaya yan. So, mga ka-cheer, kung hanggang ngayon ay nanonood pa kayo, ibig sabihin ay nagustuhan nyo po itong aking video na ito, at comment down below kung paano po kayo magluto ng ginataan at anong paboritong sahog po ang nilalagay niya sa langka. Comment down below po kung saan po kayong lugar naroon para po ma-shoutout namin kayo sa susunod namin na videos. Kaya yan, buksan po uli natin yan at tingnan. So, diba, kumukulo siya. Yan. At lalagyan na natin ng Himalayan pink salt. Kaya, very rare. Hindi sa palengke lang po yan binili. Hindi sa Himalayan na lugar. So, yan. Yan po ang gamit kasi naming asin. Kaya, yan din po ang ating gagamitin. Himalayan pink salt. Matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakaluto nito. Kailan pa ba? Matagal na. Parang it's almost 30 years na hindi ako nagluto ng langka. Galaw mo yun, 30 years. Yan. Matagal na po. Mahal din po kasi dito ang langka. Although may mga puno ng langka po siya. Pero hindi mo naman po pwedeng kunin dahil hindi naman po sa atin. Mostly sa mga park, sa government park. Meron yan. O kaya sa mga ng building yan. Pero we are shy to ask kung pwedeng makahingi. Pakuluin lang po natin sa mahinang apoy hanggang ma-dissolve po yung coconut at yung lasa po talaga ay mapapunta sa langka. Yan. Yan po yung mga talagang mga namimiss ko. Naalala ko pa mga ka-cheers, yung sa bukid kami sa Mindoro. Taga Mindoro po kasi kami. Tapos sa bukid lagi. Nakapaligid lang po sa amin ng mga gulay. Langka, puso ng saging, yung mga tanim na gulay. Kaya po talagang, tapos ang nyug ay nandyan lang. Kukuha ka lang dyan sa baba ng mga nahulog na. Magkakayod ka nga lang. Yan po ang laging ulam namin. Tapos laging may stock ang nanay ko na dilis, tuyo, ganyan. Ay kapag may mga huli ng isda, yung pinaksi o pinangat na isda ang nilalahok namin. Pero kung walang-wala po talaga wala na pong inilalahok. Pero masarap po siya. Kaya namimiss po natin yan. Bali, noong buhay pa ang nanay ko, kapag umuwi ako, laging either sa ginataang langka, ginataang puso, ginataang gabi. Yan po ang kanyang niluluto po sa atin. Unang-unang niluluto niya pag dumadating tayo. Kaya nakakamiss din hindi lang yung niluluto nila. Siyempre, mas higit sila. Kaya sa may mga parents pa dyan, mahalin niyo po sila. Kung hindi tayo showy yung mahilig magsabi na we care for them, we love them, sabihin na po natin. Kasi marirealize lang po natin ang lahat kapag wala na sila, na sana para walang what if kayo nasasabihin. At sa magaan ng pakiramdam nyo na kahit nawala sila, at least naipakita nyo, naipadama nyo at nasabi nyo ang dapat sabihin. At yan, luto na po ang ating gulay. Siyempre tikman po natin kung tama na po sa inyong panlasa, di po ba? Yan. Alam nyo po, nilalagay ko na yan sa box pero ibinalik ko. Kasi nga po, parang kulang siya sa gata at sa sabaw. Kaya nanghiram muna tayo kay amo ng isang gata yan. At mamaya nating bibilhin bago tayo pumunta sa playdate. Kaya yan, niluto po natin huli. Parang hindi ako satisfied na isa lang Sorry madam, ganun So mamaya natin ibabalik pagkapunta natin sa palengke. Kaya yan, nilalagay na po natin kasi isi-share din natin. I-share din natin sa ating mga ka-friends para po matikman nila kasi very rare po talaga ako magluto. Kasi sa pagkain ko po mostly po ay mga raw food ang
kinakain ko. Baga po ay mga salad-salad lang. Yan, mahilig po tayo dyan. Yung mga easy to eat na hindi na kailangang maluto. Yan, ganyan po tayo. Pero kung may pagkakataon po at may lulutuin syempre, ay nagluluto tayo. But mostly po ay ano lang yan. At tinatakal na po natin sa kanya-kanyang lalagyan para sa ating mga friend. Siyempre, bibigyan po natin yung nagbigay sa atin ng pusit. Yung pong na nagbigay ng langka saka na lang. Kasi hindi na po kasya. Bali for ano lang po yan, 1 meal ko po lang at naglagay lang tayo ng konti sa freezer para sa next week o sa kapag mayroon po tayong kakain tayo na wala tayong time na magluto, mayroon po tayong makukuha. Basta pag nilagay niyo po sa freezer ang mga cooked food, wag po siyang lalampas ng 3 months. Yan po. At yan na nga po ang ating mga nakadivide sa Tupperware, sa lunchbox. O diba, ang sarap. Tapos nilagyan natin ng malalaking sili kasi mayroon po mga mahilig talaga sa maanghang na maanghang. Tayo po mga mild lang ang anghang na kaya natin. Ano pang inaantay natin mga kachiripi? Kuha na ng bigas at magsaing na. Para po makakain na tayo at napakasarap. Dami-damihan nyo po para po makakain ng ayos ng kanin. Kaya tara, kain na po tayo. O kung wala may kanin na po katyo, kahit bahaw ay siya, kain na po. Salamat sa nanonood. At sana inyong nagustuhan at magluto na rin po kayo. Meron po din sa World Wild, mahal lang. Ayan mga ka-cheers, sana inyo pong naibigan ang ating ibinahagi ngayon. At sana ay comment down below, like, love, and share. At sa mga hindi pa po natin sa Madam Ka-cheer ay mag-subscribe na po kayo. Para po lagi kayong updated sa mga video ni Madam Chair. At syempre, sa mga susunod nating pagtatagpo, abangan nyo po muli ang ating vlog kung ano po ang ating ibabahagi sa inyo. Siguro, sasagutin po natin yung mga comment ng ating mga kamadam chair tungkol sa mga OFW. Kaya abangan nyo po yan. At sana'y manatili kayong kaibigan ni Madam Chair para po laging kayong sama-sama at naghahatid ng tuwa at saya at inis minsan. Yan. Kaya happy lang po. Maging masaya lagi. Salamat. Let's see you next time. Bye-bye.